Si Pastor Joey Piano po ng Unity Baptist Church, bumabati po ng isang maganda at mapagpalang morning sa bawat isa sa atin. At alam ko pong itong araw na ito ay magbibigay sa atin ng more inspirations and encouragement coming from the Word of God. So, babasahin ko po ang ating talata ngayon from Isaiah 64, verse 2. As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make them name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence. Ang title po ay Right in the Presence of God. Of course, where we are in the presence of God, we are safe and secure. Tandaan po natin yan. That is a real secret of those persons that are in the presence of God. You are safe and secure. Bakit? Siyempre pag if you are in the manifestation of the presence of God, meron pong kapangyarihan tayo. There is power in us. It is because God promises that power. He promises a good life to us. He promises that we will be in heaven with us. He also promises of good provisions to us. He also promises of protection to us. So you see, marami pa po yan if we are in the presence of God. But you know, meron din pong mga kailangan maging aware tayo. It's because we will be encountering negative things or negative situations na ma-encounter natin while if we are not in the right presence of the Lord. So si Isaiah po, nung siya po ay alam niyang he is in the presence of God, and sabi niya, woe to me. You know what? If you proclaim that, woe to me, para bang, I'm done, wala na, patay na ako. You see, ganun po nakita ni Isaiah ang kanya sarili sa Diyos. Thinking that Isaiah is a good prophet, that God has given him na para makapag-prophesy ng kanya pong mga gusto in the future or mga nais or mga gustong mangyari sa atin. Si Isaiah, pero siya mismo, he proclaimed himself as nothing, and woe to me, I have this, yung sabi niya parang dirty lips, ang pangit nun, imagine. Pero talagang because if we know that we are in the presence of God, ay manginig ka. Talagang it is because nasa harapan mo siya. Ano ka talaga ba sa kanya? Ikaw ba ay ginagawa mo ang mga bagay na gusto mo or gustong gawin niya para sa kanya? I don't know. Pero speaking to myself, parang ganun din po ako. Wala akong magagawa. Parang I cannot speak, I cannot really do, I cannot think of things, if we are in the presence of God. Ganun po. The nations tremble. It's because we are in the alam mo yung time na yon, ang Israel, and they long for the presence of God. It's because they are in trouble. So ganun, pero nung nandoon na, ayan, talagang the nations tremble at thy presence. So ganun po tayo. Pero alam nyo, hindi naman po nakakatakot talaga ang Diyos, because He knows and He loves us so much. He is so faithful to us, and He doesn't want us to really, ang gusto niya yung fear na gusto niya sa atin, yung matakot tayo sa Kanya dahil may mga bagay na hindi tayo ginagawa right in His presence. So ngayon, ano yung ma-encounter natin ng mga negative things? Na parang malabundok ng mga ma-encounter natin. Negative. Halimbawa, if we are not in the presence of God, ito po ang magiging sa atin. We are, there is a discouragement. Alam nyo, pag wala ang Diyos sa atin, parang walang pag-asa. Wala kang makitang maganda.
Kasi wala nga ang Diyos sa iyo eh. And that causes discouragement to us. Paano ko pupunta doon? Paano ko gagawin ito? Paano ko magiging bagay na gusto ko? Because if you are not in the presence of God, you will be discouraged. There is a mountain of discouragement. There is this, pwedeng gumawa tayo ng mga kasalanan. Pag wala sa atin ang presensya ng Diyos, there is this mountain of sin. Naku po, malabundok na kasalanan ang pwedeng magawa natin. Grabe ang impact nito sa Panginoon kapag talagang tayo ay palaging nasa kasalanan. So, yan po ang isa sa hindi magandang epekto kapag wala po tayo sa presensya ng Diyos. Palagi tayong nagkakasala sa Kanya. And isa pa itong nagiging selfish tayo. There is mountain of selfishness that dishonor God. Yung bang nadi-dishonor natin ang Diyos, and that hinders us to keep working for Him. Kasi ang gusto natin para sa sarili. Ayaw natin gawin yung kagustuhan ng Diyos natin. Gusto yung sa atin. Kasi wala nga ang Diyos eh. Makasarili tayo. At yung mga bagay na mai-encounter natin, yung pagiging indifferent. There is mountain of indifference that block the channel of blessing. Sana tayo na yung daluyan ng pagpapala, pero dahil parang wala tayo, gusto natin na naiiba or iba tayo sa iba. So, ang Diyos naman ayaw ng ganun. So, gusto niya maging channel of blessing tayo, pero ito ay nawawala dahil wala tayo sa presensya ng Diyos. And what else? We become prideful. Itong mountain of pride. Wow! Yung sobra kang mapagmataas. Ayaw mo nang you don't want to be corrected. Gusto mo ikaw palagi tama. Parang mga ganung bagay. Ayaw mo nang gawin yung mga pinapagawa sa iyo because ang alam mo mas magaling ka. So sana wala po tayo doon. But it happens because if we are not in the presence of God, we become idle. Nagiging tamad tayo. Alam mo, ang Diyos, ang gusto sa atin, palagi may ginagawa. Pero without the presence of God, ito pa, ang gusto mo, papagawa mo sa iba. Ikaw na lang nga niya gumawa. Wala kang gana gumawa na maganda. You become tamad. So, yun pag wala ang Diyos sa atin. Sige, tingnan mo sarili mo. Baka talagang ito mga sinasabi ng ating pinag-aaralan ay nandiyan dyan. That is why the nations are trembling in the presence of God. It is because God is there. So, yun po. Kaya, sometimes we become separatist. This mountain of separation, ito rin ay isang nagiging cause na kung wala sa atin ang Diyos. Napakapangit po na tayo ay palaging ayaw natin makisalamuha, gusto natin yung sarili natin, lahat ng ito, lahat ng pinagsasabi dito sa ating pinag-aaralan, kapag wala ang Diyos sa atin, marami tayong bagay na mimiss, marami tayong bagay na hindi magagawa, marami tayong bagay na hindi tayo secure and safe. Without God, we can do nothing. So we have to abide in Him. Sa Diyos lamang po tayo. At para sa ating pong tunay na buhay ay wala tayong pwedeng gawin kung wala ang Diyos sa ating buhay. Let us pray. Father, I thank you for this morning. Salamat po sa pagkising mo sa amin. At salamat din po sa pagpapaalala mo sa amin na without you, we can do nothing. Lord, tulungan mo kami na sana po ay ikaw ay lagi sa amin. Huwag mo sanang hayaan na kami ay mawalay sa iyo, Ama. At sa mga tao naman na wala pa po sa iyo at hindi ka pa nakikilala bilang Diyos na nagliligtas, Diyos na nagbibigay ng pag-asa, sana po, Ama, ay makilala ka nila at tatanggapin ka na ikaw ang Diyos kapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagliligtas at ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay sa amin. Maraming salamat po, Ama. Keep us always, Lord, in your presence.
This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.